alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Isang mainit na hapon, Pilipinas. Init na ng panahon. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Ms. Thea Petro Corpus, ako po si Jackie Resio. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Simbang Baklaran. 12 ng buwan ng Pebrero. Presyo ng mga bilihin, bantay sarado ngayon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Nagsanib pwersa ngayon sa pag-iikot sa mga palengke. MRT3, walang inaasahang taas singil sa pasahe ngayong 2025. Vice President Inday Sara Duterte Carpio inirekomenda ng NBI na kasuhan ng inciting to sedition at grave threats dahil sa pagbabanta kay Pangulong Marcos, First Lady Lisa at Speaker Romualdez. Arangkada ng kampanya ng national candidates, generally peaceful ayon sa Philippine National Police. Kandidatong gobernador naman sa probinsya ng Guimaras, inaresto dahil sa kasong swindling. Mga tropa ng US, Canada at Pilipinas sumabak ngayon sa multilateral maritime drills sa West Philippine Sea ayon sa Armed Forces of the Philippines. Pagbuo naman ng West Philippine Command, inirekomenda ni Senator Tolentino kay Pangulong Marcos. Puganteng Chinese na wanted ng Interpol, nasukol ng Bureau of Immigration. Samantala, libu-libong mga residente inilikas sa Palawan dahil sa pagbaha. Amerika ginulantang ng isa pang plane accident. 2 private jets nagbanggaan sa airport, 1 patay, 4 sugatan. Ano nangyayari sa Amerika? Oo nga, lakay sunod-sunod At ngayon sa detalye ng ating mga balita, bantay sarado ngayon ng Department of Agriculture ang presyo ng mga panang bilihin at mga agricultural products sa mga merkado. Nag-ikot si Agriculture Secretary Francisco Chula Aurel Jr. kasama si Trade Secretary Maria Cristina Roque at Quezon City Mayor Joy Belmonte sa palengke sa Commonwealth Market at para sa kanilang joint special inspection. Sa kanilang inspection, ikinatuwa naman ng kalihim ang na-monitor na pagbaba ng presyo ng bigas, manok at kamatis sa nasabing palengke. Sa isa sa mga stall ng bigas na pinuntahan, nasa 54 pesos na lamang ang kada kilo ng imported na bigas. Mas mababa pa sa itinakdang maximum suggested retail price na 55 pesos kada kilo. Habang nasa 30 pesos kada kilo na lamang ang kamatis na dati umabot ng 180 hanggang 200 pesos kada kilo nito. Bumaba rin anya ang presyo ng manok sa halagang 130 ang whole chicken mula sa dating 180 pesos noong buwan ng Disyembre. Ayon kay Secretary Laurel, stable na ang presyo ng basic commodities maliban sa karne ng baboy na umaabot ngayon sa 420 pesos ang kada kilo. Taas. Sa ngayon, sinabi ni Secretary Kiko Laurel na pag-aaralan ng kanyang departamento ang buong value chain upang makita kung ano ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng karneng baboy. Siguro Secretary Chula Laurel, Secretary Roque ng DTI,
Magtakda na kasi kayo ng SRP sa lahat ng mga prime commodities. Samantala, pinaplano ng Department of Agriculture na magtalaga ng maximum suggested retail price sa karne ng baboy pagsapit ng Marso. Sa pinakauling datos mula sa Department of Agriculture, ang presyo ng liempo ay nasa 380 pesos hanggang 480 pesos kada kilo, habang ang kasim naman ay nasa 350 pesos hanggang 420 pesos kada kilo. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel, nagpaliwanag ang mga retailer na hindi sila mismo ang dahilan ng mataas na presyo ng baboy kundi ang mga ahente, ang ginagamit na gasolina, mga tauhan at iba pa. Sabi ni Secretary Laurel na pag-aaralan din ng Department of Agriculture ang buong value chain para makakuha pa ng karagdagang impormasyon. Samantala, good news sa mga sumasakay sa MRT3. Hindi raw po tataas ang pamasahe. Ito ay dahil wala ng mga petisyon na humihiling na i-adjust. Itaas ang singil na pamasahe sa MRT3 ngayong 2025. Ayon kay MRT3 General Manager Oscar Bongon, regulated ng Department of Transportation ang kanilang train, kung kaya't mananatili ang pamasahe nito hanggang walang nagpipetisyon na taasan. Sinabi pa ng opisyal na target ng MRT3 na magdagdag pa na isang car train sets sa buwan ng Hunyo para sa inasang completion ng packet track extension sa Taft Avenue at maging sa North Avenue Station. Samantala, nanindigan ng Kamara na layunin ng AKAP o Ayuda sa Kapos Sangkita Program at ng iba pang programa ay matulungan ang mga nangangailangang Pilipino. Ayon kay House Assistant Majority Leader Pami Zamora ng Taguig City, patunay anya rito ang resulta ng mga survey. Sa survey ng Social Weather Station, 90% ng mga respondent ang nagsabing nakatulong sa kanila ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Nasa 88% naman ang nagsabi na pareho lamang ito sa tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program. Sa survey naman ng Pulse Asia, 82% na mga respondent ang nagsabi ang 4Ps ay nakatulong sa mga mahihirap na pamilya. Parehong porsyento ng mga sumagot ang nagsabing ang TUPAD ay nakatutulong para kumita ang mga nawalan ng trabaho. Ayon kay Zamora, kumpara sa 4Ps na direkta sa mga sa poorest of the poor, ang AKAP anya ay nakadirekta sa mga near poor na isa ring malaking porsyento ng ating populasyon. Inirekomenda naman ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice para kasuhan si Vice President Sara Duterte Carpio dahil sa ginawang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sinabi ni NBI Director Jimmy Santiago na kasong inciting to sedition at a grave threat ang inirekomenda sa Department of Justice laban sa Vice Presidente. Ayon kay Director Santiago, bahala na ang DOJ na suriin ang mga ebidensya at pagpasyahan kung may sapat na batayan para magtakda na ng preliminary investigation. Nag-ugat ang reklamo laban sa Vice Presidente noong 2024 kung saan binanggit niya na may inupahan siyang tao na papatay sa Pangulong Marcos, First Lady Lisa at Speaker Martin Romualdez kung siya ay kapag may mangyari sa kanya na mapatay. Sinabi nun ni VP Sara na mangyayari ang pagpatay kapag siya raw ay pinaslang. Samantala, posibleng magamit ng House Prosecution ang ni-red flag ng Commission Audit sa naging pondo ng DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Tinutukoy ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez ang 12.3 billion pesos na disallowance ng DepEd. Naniniwala si Gutierrez na lalong mapalalakas sa impeachment case ang panibagong findings ng COA. Sa kabila nito, sapat na umano ang ebidensyang hawak ng Kamara para kumbinsihin ang impeachment court ng Senado na hatulan si Vice President Sara at alisin siya sa puwesto.
Naging mapayapa sa pangkabuuan ang unang araw ng 90-day campaign period ng senatorial at party list candidates para sa May 2025 midterm elections. Ayon sa Philippine National Police, generally peaceful ang buong bansa sa pag-arangkada ng kampanya para sa national level candidates sa kahapon February 11. Batay sa report ng PNP National Election Monitoring Action Center, walang naitalang major untoward incident sa buong bansa sa unang araw ng kampanya. Una nang siniguro ng PNP na ang kanilang kahandaan sa pagsisimula ng campaign period. At kabilang nga sa inilatag na seguridad ng PNP ay ang pagpapakalat ng crowd security at close-in security para sa mga campaign sorties, gayon din ng mga tauhan nito sa mga lugar na pagdarausan ng mga campaign rallies. Muli naman nagpaalala ang PNP sa mga kandidato at kanilang supporters na sumunod sa may tinatakdang regulasyon sa buong panahon ng kampanya. Samantala, nanumpa na din sa pwesto ang isa pang bagong commissioner ng COMELEC. Ang seremonya ay ginawa ni Attorney Noli Raffol Pipo sa harap ni COMELEC Chairman George Garcia. Si Pipo ay nag-umpisa sa poll body bilang Election Officer 3 sa Abra mula 1993 hanggang 1996 bago naging Provincial Election Supervisor ng Ilocos Norte mula February 1996 hanggang January 2024. Siya ay naging Regional Election Director noong 2006 hanggang sa ma-appoint bilang Commissioner kapalit ng nagretirong si Marlon Cascuejo. Una rito nanumpa ang bagong talagang COMELEC Commissioner Maria Norina Tangaro Kasingal kapalit ni Socorro Inting na nagretiro na din sa serbisyo. Ang dalawang bagong miyembro ng COMELEC NBank ay mananatili sa pwesto ng hanggang sa 2032. Samantala, 29 na lugar ang itinuturing na hot spots o areas of concern sa Caraga Region para sa nalalapit na eleksyon ayon sa Police Regional Office 13. Ang 10 lugar na itinuturing na hot spots ay ang Agusan del Sur, Siyam sa Surigao del Sur at nasa ilalim ng orange category na nagsasabing mayroong armado na may pagbabanta kaugnay sa darating na eleksyon. Ayon kay Police Brigadier General Christopher Abrahano, Director ng PNP Region 13, nagkaroon na ng insidente sa mga nasabing lugar sa dalawang nagdaang eleksyon. Kaya't ginawa itong prioridad para sa maigpit na pagbabantay. Nasa ilalim naman ng yellow category ang 5 lugar sa Surigao del Norte, 3 sa Surigao del Sur at 1 sa Agusan del Norte at Agusan del Sur. Narito ay idiniklara din ng COMELEC ang 8 lugar sa Pangasinan bilang hot spots, kabilang na ang 2 syudad, Lingayen at Dagupan City. Tokhang style ang magiging estilo ng kampanya ni Senator Bato de la Rosa para sa 2025 midterms election. Ayon kay de la Rosa, ang kanyang tinutukoy ay ang pagbabahay-bahay at kumakatok sa mga residente at makiusap na siya ay iboto. Galing sa salitang Bisaya ang tokhang na ibig sabihin ay tok-tokhangyo o knock and plead. Ngunit sa ipinatupad na madugong war on drugs ng nakaraang Duterte administration, ang tokhang ay nangangahulugang napatay ang drug suspect. Narito ang pahayag ni Senator De La Rosa. Kung pwede mag house to house, kung pwede magbahay-bahay, lahat ng sanay mo tayo sa tukhang, di ba? Binabahay-bahay natin yung mga bahay, kinakatok natin, di ba? So pwede natin gawin yun. Si De La Rosa ang nagsilbing Chief PNP sa panahon ng Duterte administration na unang nagpatupad ng programang Oplan Tokhang. Babalikan natin ang lampang detalye na ating mga balita. Kandidato sa pagkagobernador sa Guimaras, inaresto dahil sa kasong swindling. Mga tropa ng Amerika, Canada at Pilipinas
Sumabak ngayon ng multilateral maritime drills sa West Philippine Sea. Pagbuo ng West Philippine Command, inirekomenda naman ni Senator Francis Tolentino sa Pangulo. At puganteng Chinese na wanted sa Interpol na aresto ng matauhan ng Bureau of Immigration. Abay, Amerika, ginulantang na naman ng isa pang plane accident. Dalawang private jets nagbanggaan sa airport, isa ang patay, 4 ang sugatan. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guide, Dr. Beng Lee. Alas 4:26. Break Time. Bago natin balikan ang detalye ng ating mga balita, abay, bati mo natin ng happy birthday si Dr. Macnil Nang ng Viluna Hospital. Pagbati mula sa mga brethren sa TM Calao Masonic Lodge sa number 136. Abay, Doc Macnil, happy birthday. At binabati natin happy birthday si ating Nessa Bravo mula kay Kuyang Manny Bravo. At binabati natin si Rashid Obaid Al-Suwaidi. Wow, pusong Pinoy from Dubai. Mula kay Mary Ann and family at kay paring Romel Cabanela. Welcome to the Philippines, Mr. Rashid Obaid Al-Suwaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday, Attorney Neil Borhan ng De La Salle University. Kay Apo Rudy Alvarado ng Cagayan at Kuyang Romel Rama at Sergeant Edsel Reyes. At binabati natin si Mayora Gina Merilo ng Tanawan Leyte mula kay Kuyang Ador Andrada. At binabati rin natin Miss Jackie, ha? Ayan, si Lola Lisa Mailig ng Malanday, Marikina. Aba, kumusta ka na, Lola Lisa, ha? Ayan, Mailig. Pagbati mula sa kanyang mga anak na sina Jingle, Iris, Gerald at mga apo. Inaresto ng CIDG ang isang kandidato sa pagkagobernador sa probinsya ng Guimaras dahil sa kasong swindling. Ang inaresto ay si Maggie Cacho. Aba, babae, ha? Kumakandidatong gobernador, 65 years old. At siya inaresto mismo sa kanyang bahay sa barangay Sabang, bayan ng Sibunag, kasama ang kanyang mga katiwala. Maliban sa pag-aresto kay Maggie Cacho, hinuli rin ng mga pulis ang dalawang security detail nito dahil sa paglabag sa eleksyon gun ban. Ayon sa report ng pulisya, hinuli si Cacho nang tanggapin ang 400,000 pesos na halaga ng perang donasyon para sa darating na eleksyon. Kabilang sa mga nakumpiska sa operasyon ng CIDG ay 2 unit ng kalibre o 2 baril na kalibre 45 at mga bala. Kalaban sa politika. Sino nagpa-operate dito kay Maggie Cacho, ha? Sino bang kalaban sa pagkagobernador sa Guimaras? Yan ang malalaman natin lang kayo, no? Samantala, nilinaw ni Senator Amy Marcos na hindi sila magkaaway ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa campaign kick-off ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban na isinagawa kahapon. Sa lawag, sinabi ni Senator Amy na normal lang ang away sa pamilya maging sa politika, ngunit hindi umano sila nag-aaway ni Pangulong Bongbong Marcos noon pa man. Masakit umano para sa kanya kapag mayroong nagsasabing inaaway niya ang kanyang kapatid. Para sa kanya ay pinapaalalahanan niya lamang ito dahil ayaw niyang malugmok ang kanyang kapatid. Narito ang pahayag ni Senator Amy Marcos. No daddu maibaga nga apa kanuni ading ko ti presidente tayo Apo Bongbong. Siguro maulaw kayo manen.
seafood met, saan kami nga agap-apa kini ading ko, nasakit no ibagbagada nga apapek isuna, palpalagipak lang isuna tamagik kayat nga mairurumen ni ading ko. Marcos, ti presidente tayo. Translation, ayan, hindi na sila nag-aaway na magkapatid. Ayan. Pareho daw silang Marcos, kaya hindi pwedeng mag-away-away. Ayan. Ang naintindihan ko lang kasi doon lakay ading Ading. Ading nakakabatang kapatid. Ayan. Samantala, sa iba pang mga balita, inirekomenda naman ni Senator Francis Tolentino kay Paulong Marcos at Defense Secretary Gilbert Teodoros ang pagbuo ng West Philippine Sea Command. Ito ay upang siya ang mga siwa sa seguridad ng kabuuan ng West Philippine Sea. Paliwanag ni Senator Tolentino, hiwala ito sa kasalukuyang Western Command na nakabase lamang sa Palawan at Northern Luzon na nakabase naman sa Tarlac. Bagay man ito ng kagustuhan na mabantayan ang buong teritoryo sa West Philippine Sea. Ang kay Tolentino, susulat sa kay Pangulong Marcos ngayong linggo upang formal na parating sa kanya ang rekomendasyon. Narito si Senator Tolentino. I call for the creation of a West Philippine Sea Command, separate from the Western Command and the Northern Luzon Command. Palawan and the areas adjoining Panatag and Ayungin are under the Westcom. Baon de Masinloc, which is near Zambales, is under NOLCOM. It is about time, for purposes of implementing the Philippine Maritime Zones Law, that we create our own, a new command, which is the West Philippine Sea Maritime Command for Maritime Security, because this for the first time we referred to the West Philippine Sea in the Philippine Maritime Zones Law for improved response capabilities for both Philippine Navy and the Philippine Coast Guard, and enhanced coordination between those two naval agencies, including the Philippine National Police Maritime Command. Samantala, sumasabak ngayon sa panibagong multilateral maritime cooperative activity ang Pilipinas at mga kaalyadong bansa. Sa anunsyo ng Armed Forces of the Philippines, kasama sa edisyong ito ng MMCA ang puwersa ng Estados Unidos at Canada. Ito na ang ikapitong multilateral military drills na ginaganap ngayong araw sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Binigyang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na gagawin ang MMCA alinsunod sa international law at interes ng iba pang mga bansa. Kahapon lang, ibinalita ni Canadian Ambassador to the Philippines David Hartman na nasa huling stage na ang negosasyon para sa Status of Visiting Forces Agreement ng dalawang bansa. Iginit naman ni Attorney Jimmy Bondoc na hindi raw kumakampi sa China ang Duterte administration tungkol sa issue usapin sa West Philippine Sea. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, sinabi ni Atty. Bondoc na ngayon ay tumatakbong senador na nakita niya mismo ang independent foreign policy ng nakalipas na Duterte administration. Sinabi ni Bondoc na maging sa foreign loans ng dating administrasyon ay pantay-pantay at walang kinikiling ang bansa. Tangi ang ginawa lamang ng dating Paulong Duterte ay umiwas sa kapamahakan ng Pilipino kung aawayin ang China. Gatang paliwanag ni Attorney Jimmy Bondoc. Sa administrasyong Duterte po, doon pinakapantay-pantay yung mga pinautang at pinagkautangan natin. Wala tayong kinilingan na bansa. Pagdating din po doon sa West Philippine Sea, I think ang ginawa po ng Pangulo ay umiwas talaga sa kapahamakan ng ating mga sundalo. Pero wala po, mag-research po kayong lahat. Please do your independent research. Tingnan nyo po kung talaga po bang kumampi ang administrasyong Duterte sa China, at hindi po totoo yan. Pinanindigan natin ang independent foreign policy at pinangalagaan natin ang kapakanan at buhay ng ating mga sundalo.
Samantala, arestado ang isang puganteng Chinese habang nag-a-apply ito ng visa extension sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa Maynila. Napag-alamang may red notice mula sa Interpol ang 44 anyos na sospek na si Lin Guangshu. Nag-apply ng visa extension si Lin sa Intramuros kung saan na-detect ang mga irregularidad sa kanyang record. Dito na napag-alamang wanted pala si Lin sa kasong may kinalaman sa illegal drugs noong 2019. Sa ating mga reports, report mula sa ating reported sa Malacanang, Pangulong Bongbong Marcos nagpaalala sa mga lokal na opisyal sa layunin ng kanilang pagkandidato. Anong paalala sa mga LGUs, Miss Let? Huwag kakalimutan ang mga kandidato ng administrasyon. Alamin natin ang detalye mula kay RH14. Let Narciso, please come in, Miss Let. Miss Let. Lakay, Jackie, hindi dapat kalimutan ng bawat kandidato ang dahilan ng kanilang pagtakbo sa pwesto at iyon ay ang magserbisyo sa publiko. Iyan ang paalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan kaugnay ng nalalapit na ring kampanya sa local level. Sa kanyang talumpati sa End-Term General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines, sinabi ng Pangulo na batid naman ng lahat na nasa lokal ang pinakamainit na eleksyon. Pero gaano man anya kainit ang halalan, sana'y mga ibabaw ang hangarin ng mga kandidato na tunay na maglingkod. Umaasa rin si Pangulong Marcos na pagkatapos ng eleksyon ay magagawa ng mga ito na magpalamig ng ulo at magtulungan para sa kanilang mga kababayan. Narito si Pangulong Marcos. Tayo ay pumasok sa serbisyo ng publiko upang tulungan ang taong bayan. Kahit na mainit na nga ang laban, maiinit, maanghang na ang mga binibitawang salita. Sa punot dulo nito, ginagawa natin lahat ito para makatulong sa ating mga minamahal na kapwa Pilipino. Huwag natin sana makakalimutan yan. At pagkatapos ng halalan, ay alam ko kuminsan napakahirap na magpalamig ng ulo ulit. Ngunit kailangan natin gawin yun. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Lieutenant para sa DZRH. Meron nga palang LGU Summit meeting dyan sa Manila Hotel ba? Oo, Lakay. League of Municipalities. Ayun, League of Municipalities. Ayan. So, may mga ayuda ba sa mga mayors? Parang baliktad. General Assembly nila. Siyempre, election period na, di ba? Alabang pakimkim ang presidente, di ba ganyan naman pagka mag-election? Napakarami ng Lakay. Marami ba? Pwede namang konti-konti muna. France, ayan. 2 gigs daw, 2 gigs. 2 gigs, 3 gigs. Ayan. So, yun lang ang mensahe ng Pangulo. Ayan. Makalma lang. Chill-chill lang. Okay. Di kinandidato ang mga senatorial candidates na administrasyon? Anin Lakay? Hindi niya ikinampanya yung mga kandidato ng administrasyon? Yung Senate ata Lakay kahapon. Hindi, binanggit niya na siguro pero doon sa speech hindi Lakay ganun ba? Off the air na lang. Matik naman yung Lakay. Matik ba yan? Inihintay ko nga yun ang clip mo voice clip mo ayan. Kayo mga mayor ha, ayan, huwag kakalimutan mga ikampanya mga kandidato natin sa pagkasenador. Ito yung Senate slate natin. Kailangan 12-0. Kung ganun ba? Oo, ang ibinida ni Presidente Lakay, di ba kahapon sila lang yung may kumpletong mga kandidato. Sa national hanggang sa local. Hanggang sa mga sangguniang bayan daw. Ayan, okay. Pagkagano'n midterm elections talaga, lamang ang mga kandidato ng administrasyon dahil anyan pa ang presidente yung sumusuporta. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Leta. Teka, Iloilo bukas. So biyaheng Iloilo ka ngayon?
Hindi lang, nasa La Union pa nga lang kami. Nasa La Union pa kayo? Akala ko nag-aeroplano rin kayo. Ayan, oo. Hindi lang kay Bayland. Kung nasa La Union pa, dumaan na lang kayo ng bagoong, dyan sa may Pangasinan. Yung alamang, ayan. Alamang. Tsaka dadang kayo ng Pangasinan, magdala ka na rin ng bangos. Sa bagay, marami nga naman dalang bagnet, tsaka sukang Ilocos, tsaka bawang, tsaka sibuyas yata Mukhang madami namang stopover yan, Miss Let. Ayan. Buti na lang nag-byland sila kung aeroplano. Okay, maraming salamat, Miss Let. Abangan na lang namin dito sa DZRH. Thank you. Dumako naman tayo sa Senado. Kaso laban kay Vice President Sara Duterte ng umano'y pagbantaan sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa at House Speaker Martin Romualdez hindi makaapekto sa impeachment case. Ayon yan kay Senate President Chis Escudero. Ang detalye magmumula kay RH28 Raymond Dadpaas. Raymond? Jackie, Mayo, hindi maapektuhan ang impeachment complaint ay inihain ng Kamara de Representantes laban kay Vice President Sara Duterte sa kasong inirekomenda ng National Bureau of Investigation dahil sa kanyang pagbabanta kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, walang bearing sa impeachment proceeding sa Senado ang kaso ng NBI. Sa katunayan, sabi ni Escudero ay maaring magsabay ang dalawa o kahit alin sa kanila ang mauna. Hindi mo na nila kukunin sa Senado ang records ng kasong ihakay ng NBI dahil ang impeachment ay isang passive court gaya ng ibang korte. Hindi ito gaya ng investigasyon ng Senado na maring mag-issue ng subpoena para sa mga ebidensya at testigo. Nasa panig na ng prosecution at defense na humiling sa korte para ipresenta ito sa impeachment court. At kung sino man ang humiling ay mahalaya ang kabilang kampo na ito ay tutulan. Nasa Senado bilang impeachment court ang desisyon kung papayagan o hindi. Narito si Senate President Francis Chis Escudero. No, walang epekto yon sa napipintong impeachment proceedings, walang bearing yon at walang kinalaman yun doon. Sa katunayan, pwede magpatuloy yon ng sabay, pwedeng mauna, pwedeng sumunod. Wala siyang bearing sa impeachment proceedings na isasagawa ng Senado. Si Senate President Chis Escudero. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas mula sa Senado. Kung sa Senado, abay ang sabi ng Senate President, hindi makakapekto sa impeachment case ang inirekomendang kasuhan ang Vice President. Aba, sa Kamara, sinasabi naman na yun daw recommendation ng NBI na kasuhan ng sedition at grave threat si Vice President Sara Duterte Carpio, lalo daw magpapalakas sa impeachment case laban sa kanya. Abay, sino naman ang may sabi nito manang Milky? Mula sa Kamara, Aris number 12, Milky Rigunan, please come in. Milky. Kaya Jackie, lalong lalakas ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte Carpio sa desisyon ng National Bureau of Investigation na irekomenda na ang pagsasampa ng sedition at grave threats laban sa pangalawang Pangulo. Ang kay House Assistant Majority Leader Jill Bongalon, dapat lamang kasuhan ng NBI si VP Sara dahil sa pagbabanta nito sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at ang House Speaker na si Martin Romualdez. Sabi ni Bongalon, positive development ito dahil ang ibig sabihin, nakita ng NBI na may sapat na ebidensya sa mga ginawang pagbabanta ni VP Sara laban sa Pangulo, unang ginang at sa House Speaker. Narito si House Assistant Majority Leader Jill Bongalon. So it would really strengthen our position that indeed the Vice President committed criminal acts such as grave threats and inciting to sedition, which the National Bureau of Investigation has found out that there is indeed sufficient evidence against the Vice President.
Sa panig naman ni Manila Representative Ernix Junicio, ang rekomendasyon ng NBI ay nagpapakita ng bigat na mga paratang laban kay VP Duterte. Anya, dapat lamang managot ang sinumang posibleng lumalabag sa batas, lalo na ang mga nasa pinakamataas na posisyon. Sa panig ni House Deputy Leader Paulo Ortega ng La Union, expected ang pagsasampa ng kaso ng NBI dahil hindi daw madideny ang mga pagbabanta na may kasama pang pagmumura. Nasaksihan anya ito at napanood ng maraming netizens dahil naka-live sa Facebook si VP Sara, napakataas ng views bukod pa sa iba pang mga video. Ako si Milk Reguna nagbulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Milky. Samantala, 3 kataong nagbebenta ng peking government IDs online. Arestado ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ang detalye magmumula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel? Jackie at Talakay, inaresto ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 3 kataong huli sa pagbebenta ng mga peking ID ng gobyerno sa pamamagitan ng pag-aalok nito sa social media. Unang nakwelyuhan ng cybercops ang isang alias Marie sa isang entrapment sa Quezon City matapos siyang mag-alok ng peking PhilHealth at Teen ID via Facebook. Sa Zamboanga City naman na nahuli ang 2 pang individual na sina alias Chan at Nika dahil naman sa parehong modus. Ayon kay ACG spokesperson, Police Lieutenant Wallen Arancillo, pawang mga bata o batang-bata itong mga suspect, edad lamang 18 hanggang 25 anyos. Karaniwan umano nilang dahilan ang extra income kaya pinasok itong gawi, habang marami naman sa mga kumukuha ng kanilang serbisyo o mga kliyente ang pinangangambahang nasa likod din ng iba pang mga cybercrime gaya ng online scam. Inamin kasi ni Arancillo na pwedeng magamit ang fake IDs ng gobyerno sa pag-register ng SIM cards o sa paggawa ng panibagong account sa social media. Maharap ang mga naaresto sa kasong falsification at use of falsified documents in relation to Cybercrime Prevention Act. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Babalikan po natin lang pang detalye ng ating mga balita. Standby. Noche Kakas, abay Pebrero pa lang po mahabigan ay sunod-sunod na ang sunog. Hindi pa fire prevention na month. May nangyaring sunog kanina sa Marikina. Samantala sa Palawan naman, naku, dami. Libo-libong residente inilikas naman dahil sa pagbaha. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik at sa ating balitang showbiz. Iya Villania, isinilang na ang kanilang baby number 5 ni Drew Arellano. Pang-ilan na bang baby yan? Pang-5 na lakay. Pang-5 na? Aba, talagang malakas ang similya. Yan po ay sa ating pagbabalik. Oras, Miss Jackie O. 7 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Congratulations muna sa mga officers ng Master Builder Masonic Lodge sa kanilang public installation ngayon. Congratulations sa newly installed Worshipful Master Anthony T. At para sa mga sundalo naman dyan sa Cagayan de Oro, abay ipinapaalala po na ang Laang Kawal Party List ay merong gagawing rally naman sa February 14, araw ng Valentine's Day sa Amphitheater Divisoria, ayon kay Colonel Tuds de Tuyato. Yan po ay sa Cagayan de Oro City, February 14. Samantala, bodega ng electronics at plastic na sunog sa Marikina. Pero fire under control na raw ngayon. Aris 27, Noche Kakas, please come in. Noche. Lakay at Jackie, kontrolado na itong apoy na nasusunog na warehouse sa Malaya Street, Purok 7, Barangay Baranday, dito sa lungsod ng Marikina. Alas 2:42 kanina, Lakay, o ngayong hapon, ang iniklarang fire under control ng Marikina Bureau of Fire Protection. Umabot sa ikatlong alarma itong sunog na nagsimula pasado alas 11 kaninang tanghali. Patuloy pa rin sinisikat ng pamatay sunog na mapula itong warehouse ng plastic at electronics. Hindi pa tukoy kung nadilaan ng apoy ng bodega
ang mga katabing residential. Isa naman na lakay ang napaulat na nagtamo ng first degree burn sa paa at kamay. Arit sa 27 na sikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Samantala, lumikas na ang mahigit 1,800 na pamilya o 6,500 na mga individual sa Palawan dahil sa pagbaha na dulot ng Shareline. Ayon sa ulat ng Emergency Operations Center ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nanggaling ang mga evacuees sa mga munisipalidad ng Abarlon, Nara, Sofronio, Española at Brooks Point at pumunta sa iba't ibang evacuation centers. Nagpamigay naman ng 500 family food packs ang provincial government sa pangunguna ni Governor Dennis Socret sa mga evacuees sa Brook Point sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office. Ang bawat family food pack ay naglalaman ng 6 na kilong bigas, energy drink, at iba't ibang pagkaing dilata at kape. Samantala, patay naman isang lalaking tumatawid sa kalsada nang ito'y masagasaan ng isang SUV at magulungan pa ng kasalubong pang truck o kasunod na truck sa may Antipolo City. Bumili lamang ng pandesal ang biktima ng ma-hit and run ng isang puting Innova bago siya magulungan ng sumunod na trailer truck sa kanilang lane. Agad namang sumurrender ang driver ng truck na nagdahilang hindi niya nakita ang nasagasaan. Habang tinutugis naman ang unang nakabangga na driver ng Toyota Innova. Sa panayam ng DZRH, sinabi ng Antipolo City Police Colonel Ryan Manungdo na tuloy ang kanilang backtracking ngayon upang mahagip, makuha ang plaka ng naka-hit and run na Toyota Innova. Samantala naman, kinundina ng Mexico, Canada at European Union ang panukala ng Estados Unidos na dagdag taripa sa steel and aluminum imports sa susunod na buwan. Sa isang proclamation na nilagdaan ni President Donald Trump, magiging 25% mula sa dating 10% na ang tariff rate sa mga iaangkat na metal na magiging epektibo sa darating na March 12. Apektado ng taas taripa ang Canada, Brazil, Mexico, South Korea at iba pa at pinangangambahang magpapasimula ito ng umano'y trade war. Tinawag ni Mexican Economy Minister Marcelo Ebrard na unfair at walang basihan ng taas taripa ngunit hindi nagpahayag ng posibleng counter-action ng bansa dito. Tiniyak naman ng Canada at European Union na sila'y magkakaroon ng aksyon at tugmang countermeasure oras na magpatuloy ang naturang tariff increase. Samantala, balita mula sa Amerika, dalawang private jet ang nagbanggaan. At dito ay namatay ang isang pasahero matapos sumadsad at bumangga sa isang nakaparadang eroplano. Ang isang mid-size business jet sa runway ng Scottsdale Municipal Airport sa Arizona, USA. Ayon sa Scottsdale Fire Department, sugatan naman ang 4 na sakay ng private jet na agad dinala sa ospital. Sa ngayon ay tuloy ang investigasyon ng Federal Aviation Administration sa sanhi ng plane accident. Pero makita sa ilang litrato mula sa paliparan na isang bahagi ng landing gear ng private jet na natanggal at naiwan sa runway bago sumalpok sa nakaparadang private jet sa labas ng runway. At sa showbiz, at sa ating balitang showbiz, Ia Villania, isinilang na ang kanilang baby number 5 ni Drew Arellano. Ang balita magmumula sa Diyosa ng showbiz, Miss Josa Cruzat. Josa? Jackie at Lakay, isinilang na ni actress TV host Ia Villania ang baby number 5 nila ng kanyang husband na si Drew Arellano. Si Drew mismo ang nag-share ng good news sa kanyang social media kasama ang super cute picture ng kanilang bagong silang na baby. Sa caption, proud na ipinakilala ni Drew ang kanyang ika-5 anak na si Anya Love Villania Arellano. Sabi pa ni Drew, ipinanganak si Anya eksaktong 10:52 ng umaga ng February 11, 2025. Si Anya ang ikalawang babaeng anak ng celebrity couple. Shinare din iya ang picture ni Anya sa kanyang social media.
Bago manganak, nag-update pa si Iya sa netizens na mga ginagawa niyang paghahanda sa panganganak. Samantala, bumuhos naman ang pagbati mula sa fans at kasamahan ng dalawa sa showbiz. Noong September 2024 nang ibinalita ng mag-asawa ang tungkol sa paparating nilang baby na hindi nila planado pero kanilang winelcome pa rin. Ikinasal na Iya at Drew noong 2014 at ang unang 4 nilang anak ay sina Primo, Leon, Alana at Astro. Para sa Big Tech Showbiz, ito si Joseph Cruzat nag-uula. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Miss Josa Cruzat. At bago ito magpaalam, Miss Jackie, ayan, para sa may mga dollar dyan. Abay, ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael is my guy, nagsara ang palitan ng dollar sa halagang 58 pesos and 19 centavos. Abay, same kahapon 58.19 din. Medyo parang ito na ba yung epekto ng mga tariffs ni Trump? Kaya lang pagka bibili ka ng dollar sa bangko, abay 62 yata, 63 pesos. Grabe. At yan ang kabuhan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Petrocorpus, ako po si Jackie Resho. Antabayanan, mga balansyadong balita mula kay Henry Uri at mula sa favorite ng Chinese Embassy. The lady with the mall, Miss K, Karen Oyong. Bye-bye. Oras ganap ng 5:05.